Hindi niyo po puwedeng utusan ang aming pangulo, lalong-lalo na nakapagpa-drug test na siya 2 beses. Make sense? 'Yan. Kung hindi niyo maintindihan, isa lang ibig sabihin, kayong mga DDS ay bugok at hindi niyo talaga maintindihan dahil sa inyong kabugukan. 'Yun ang totoo. Sabi dito, bodyguards 400, crowd 32, empty chairs 855. Ayan guys, mas marami pa ang upuan, mas marami pa ang bodyguards kaysa dumalo, mas marami pa ang upuan ng walang laman. Ay, tingnan niyo, nakakatawa 'di ba? Ah, oh, kakatawa 'di ba? Oo, daming bodyguards, oh, oh, grabe ang daming bodyguards 'di ba? Oh, wala wala namang lumalapit kasi wala namang mga tao. Hmm. Tapos guys merong edited 'no, yung naka-zoom, pinakita dun na parang maraming tao na nakikigulo 'no kay VP Sara. Pero tingnan niyo yung mga tao sa paligid, yung mga tao na nakikigulo ay kaniyang bodyguard. In short, binubudol ang mga Pilipino kasi maraming nagsabi, maraming nakapuna, walang tao. Walang tao, puro bodyguards. So, ang ginawa, ginawang ano, malapitan yung camera. Pero nakita pa rin ang ebidensya na yung mga dumudumog sa kanya, walang iba kundi ang kanyang mga bodyguards. Ay, budol, budol. Kawawa naman si Sarah. Walang ano, walang mga ano, supporters. Nakakaawa siya 'no, kawawa naman. Walang supporters si VP Sara, nakakaawa, nakakaawa siya. Sana nga 'no, sana si Secretary Boying Rimulya na lang ang ombudsman 'no? Hmm, sana siya na lang ang ombudsman, okey. Anong sabi dito? Manila Bulletin 1 hour ago, Senators Ronald Bato de la Rosa and Christopher Lawrence Bongo, Davao City 2nd District Representative Omar Duterte, and Puwersa ng Pilipinong Pandagat Representative Harold Duterte asked the people here on Sunday to continue praying for former President Rodrigo Duterte who remains at The Hague, Netherlands. Praying? Are you sure? Marunong ba kayong magdasal? At saka meron ba kayong Diyos? Sabi ni Rosemary Yere, "Magdasal kayo kay Satanas, pakikinggan kayo nun." Oo nga 'no, kasi wala naman talaga silang ano, eh, wala naman silang Diyos, eh, 'di ba? Minumura nga nilang Diyos, eh. So, kay Satanas na lang daw magdasal, 'no? Yan.
wala naman kasi silang ano, eh, wala naman silang Diyos. Paano sila magdadasal sa Diyos? Oh, 'di ba? Di ba? Oo. Oo, nag nagpagupit para kunwari malinis. Kahit magpagupit ka, alam pa rin na ikaw ay gumagamit. 'Yan. So ito humba 'to. Sumiklab ang mainit na diskusyon sa isang selebrasyon ng mga Duterte supporters sa dahig. Tingnan natin. Yung dating presidential spokesperson Harry Roque, inisponsoran umano ang ulam ng isang vlogger na nasa Pilipinas. Sagot ni Roque, babayaran na lang niya ito. My goodness, food! Kayaan tayo. Oh my gosh, food! At saka, Yung birthday ng kaibigan niya. at saka, mami naman, no? Kung Kawawa naman si Alvin. Birthday na birthday, oh. So, Sumiklab ang mainit na diskusyon sa isang selebrasyon ng mga Duterte supporters sa dahig. Ang ugat, ang paglantak umano sa humba ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Inisponsoran umano ang ulam ng isang vlogger na nasa Pilipinas. Sagot ni Roque, babayaran na lang niya ito. nilantakan yung My humba. goodness, food! Kayaan tayo. Oh my gosh, food! At saka, Yung birthday ng kaibigan niya. at saka, mami naman, no? Kung Kawawa naman si Alvin. Birthday na birthday, oh. So mga kaibigan, ang issue pala, nilantakan ni Harry Roque yung humba. So, ang feeling ng mga nandoon ay napakatakaw, no? Ang takaw naman, nilantakan yung humba. Baka yung humba na yan ay inilalaan, no? Doon sa may birthday. Mga kaibigan, pagkatapos si Harry Roque, nilantakan niya yung humba. Eh, magagalit nga naman talaga, di ba? Yung nag-prepare nun. Kasi baka nilalaan yun sa may birthday. Pagkatapos hindi na nakakain yung may birthday, no? Hindi na nakakain dahil nilantakan ni Harry Roque. So, ang issue pala dito ay katakawan, no? Katakawan. Yun po ang issue. Matakaw po si Harry Roque. Kakahiya. Grabe. Nakakahiya, mga kaibigan, no? Matakaw. Yan. So mga kaibigan, hindi na po tayo magtatagal dahil kailangan ko lang pong matulog dahil aalis po ako bukas ng maaga, no? Maraming pong salamat, no, sa mga nanood, no, mga kaibigan. TYT Gas, maraming pong salamat. Yan, 2025 na manloloko pa si Sarah. Oo nga eh, no? Yan. Marami pong salamat. Yan. Daming security nilakwat Sarah. Correct. Dami talaga, no? Ma'am, bakit pinag-leave daw si Nadia ni Robin? Bakit pag mahirap kulong agad? Kaya lahat ng Senado ipa-drug test, lalo na si Robin Padilla. Yun nga eh, pinag-leave. Ibig sabihin, pinagtatago. Pinapaiwas sa drug test. Kasi kapag pinag-leave ka, hindi ka na muna papasok. So, iwas sa drug test. Ba? Halatang-halata, no? Halata. Iwas drug test. Kasi pinag-leave. Oh. Kaya dapat si Robin Padilla ipa-drug test na yan. At lahat ng mga senador dyan. Kasi mukhang meron talaga dyan, no? At ito pa, ang ano pa niyan, yung mga PDP laban, mga kaibigan, no? Pa-drug test lahat yan.
Dapat isama na rin yung kanilang mga vloggers kasi may vlogger umamin, no, na gumagamit. Oh, yung si Safeguard, yung hindi naliligo, umamin gumagamit siya ng MJ. 'Di ba? So mga kaibigan, maraming salamat, no, bukas na lang po muli dahil ako po'y matutulog na 'no, alis po ako bukas. Salamat po, God bless po at good night po sa inyong lahat. Bye-bye, Alvin Rich, komentarista.